Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong ika-23 ng Mayo, taong 2000, itinalaga sa buong simbahan sa daigdig na ang ikalawang linggo ng panahon ng Pasko na muling pagkabuhay ay kikilalanin bilang Divine Mercy Sunday o Linggo ng Mabathalang Awa. Ito po ay mula sa inspirasyon ni Santa Faustina Kowalska, isang Polish nun na siyang nagpasimula po ng debusyong ito. Inaanyayahan po tayo ngayon na pagnilayan at ipagkatiwala ang ating mga sarili sa habag at awa ng Diyos. Sa kabila ng maraming hinaharap na hamon ng ating buhay, kasabay ng ating pagsusumikap na mabuhay ng may kabanalan. Madalas, ang alam po nating larawan ng Divine Mercy o mabathalang awa ay yung Divine Mercy ipininta o iginuhit ni Santa Faustina. Itim yung background, merong dalawang sinag na nagmumula sa kanyang puso. Pero ang orihinal na inspirasyon ng mabathalang awang ito ay yung nasa harap ng pintuan ang Panginoon. Pintuang nakapinid, nakaputi ang kanyang suot, at ang kanang kamay ay tila baga nagbabasbas, at ang kaliwang kamay naman ay nakatapat sa kanyang puso, na kung saan nagmumula ang pula at puting sinag na sagisag ng dugo at tubig na dumadaloy mula sa kanyang kalooban. Sa ganitong larawan, kitang-kita rin po ang mga sugat na tinamo sa kanyang mga paa at kamay. Na kung saan, gamit ang larawang ito po yung pagsasalarawan na ibinibigay sa atin ng ating ebanghelyo ngayong linggo, na kung saan nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga nakapinid na pinto at bintana na kung saan nagtatago ang mga alagad ay tila baga sumasalamin sa kanilang kalalagayan. Nakapinid, nakasara, bakit? Sapagkat puno ng takot at alalahanin at pangamba ang kanilang puso. Takot sapagkat nangyari kay Jesus, hindi malayong mangyari din sa kanila. Pangamba sapagkat wala na ang kanilang pinanghahawakang pag-asa nang unti-unting makita ng kanilang mga mata na matay ang kanilang Panginoon. Kung kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, sa ganitong sitwasyon ng mga alagad, dumating si Jesus. Sa ganitong kalalagayan, nagpakita ang Panginoon. At sa unang pagkakataon na makita ni Jesus ang kompletong mga alagad, maliban kay Tomas, mauunawaan natin kung galit, pagkutya ang siyang mamumutawi sa kanyang bibig. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, kapayapaan ang kanyang handog, kapayapaan ang kanyang kaloob. Tila ba isang pahiwatig na kahit hindi pa po handa ang mga alagad na makapag-move on, tila ba isang pakita na kahit po hindi pa nauunawaan ng mga alagad na muling nabuhay ang Panginoon, pinapasok ni Jesus ang kanilang kalooban. Na kahit pa nakapinid, kahit pa nakasara, kahit hindi pa handa, handang pasukin ni Jesus ang kanilang buhay, ipagkaloob lamang ang kanyang awa at biyaya. Sa ganitong diwa po natin mauunawaan kung anong uri po ng awa at habag mayroon ng Diyos. Isang Diyos na umaabot, isang Diyos na lumalapit, isang Diyos na kahit may balakid, handa niyang pasungin, mapagkaloob lamang ang biyayang kinakailangan natin. Why? Because God meets us where we are. God meets us where we are. Hindi darating ang Diyos kapag pumabait na tayo.
Hindi po magkakalob ang Diyos ng biyaya kapag po banal na tayo. Hindi po magbibigay si Jesus ng kapayapaan kapag po okay na tayo. But rather, God meets us where we are. And just like the apostles in the gospel, Jesus penetrated, pinasok ang nakapinid na pintuan upang ang mga natatakot na alagad ay kanyang mabiyayaan. At ito po ang siyang diwa ng mabathalang awa ng Diyos. Ipinagdiriwang natin hindi lamang ang tagumpay ng kanyang muling pagkabuhay, kundi ipinagdiriwang po natin na sa harap ng pagtataksil, sa harap ng kasalanan, kahit pa sa harap ng pagtalikod at maling pagpili, darating si Jesus upang tayo ay kanyang pagpalain. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, no, hindi po tamang isipin natin na magpapakabait ako para makuha ko yung gusto ko. Mali. Kinakailangan kong maghulog sa buslo para pagbigyan ng Diyos yung aking kahilingan. Hindi tama. Because God meets us where we are. Kung ang sitwasyon mo ngayon, puno ng pangamba, darating si Jesus. Kung ang kinalalagyan mo ngayon, puno ng takot, darating ang Panginoon. Hindi niya po hihintayin na maging banal, mabuti at maayos tayo upang tayo ay kanyang pagpalain. And that, my dear friends, the good news of our celebration on the second Sunday of Easter. The divine mercy of God meets us where we are. Kaya nga po, ipinapaalala sa atin ng ikalawang pagbasa ang binyag na tinanggap natin nung tayo ay mga musmus pa, nung wala pa tayong kayang patunayan sa ating mga sarili, nung tayo hindi pa kayang sumagot para sa ating kapakanan. Napansin ninyo, sa binyag, hindi naman po yung biniminyagan ang sumasagot. Ang sumasagot, yung magulang o minsan tamad. Ang dapat sumagot, yung ninong at ninang. Anong ibig pong sabihin? Tinanggap na natin yung biyaya ng muling pagkabuhay at kahit pa kapatawaran sa kasalanan, kahit wala pa tayong kayang patunayan. Kahit wala pa tayong kayang panindigan. It is indeed God meets us where we are. Ipagkakaloob po niya yung biyaya, awa, habag, hindi dahil sa ating karapatan, kundi ipagkakaloob niya ang kanyang awa, biyaya at habag dahil sa kanyang kabutihan. And that is, my dear friends, the good news of our celebration this morning. Ang awa at habag ng Diyos, unlimited. Ang awa at habag ng Diyos, hindi maghahanap ng dahilan upang tayo ay kanyang pagpalain. At alam nyo, hindi lamang sa binyag, patuloy pong inaalok ni Jesus yung kanyang awa at habag sa pamamagitan po ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Ito po ay matapos tanggapin ang sakramento ng binyag, nagpapatuloy yung awa at habag saan? Sa sakramento ng pakikipagkasundo. Noong Vatican I, the focus of this sacrament is on the sinner. How sinful you have become. The sins that you have committed. But with the advent of Vatican II, pansinin ninyo, kahit yung pangalan, nag-iba. Hindi lamang sakramento ng kumpisal. Ngayon, ang bagong pangalan, sakramento ng pakikipagkasundo. Reconciliation. Why? Because the focus of this sacrament is not how bad we have become. It's not about how sinful we have become. But the focus of this sacrament is to celebrate the mercy and compassion of God. Nasawari ko, minsan ito po o madalas, ito po yung hindi natin nauunawaan. When we go to confession,
we're not only forgiven, but also when we go to confession, we allow ourselves to be embraced by the mercy and compassion of God. Kaya alam nyo, mga minamahal ko pong mga kaparokya, kung nakalimutan makapagkumpisal noong Semana Santa at Kwaresma, hindi pa naman huli ang lahat. Sapagat ang panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ay panahon ng pagtanggap, hindi lamang ng biyaya, kundi hayaan ng sariling maramdaman at mayakap ng awa at habag ng Diyos. Isa po sa mga hindi ko po makakalimutang karanasan, ngayong nakalipas na Kwaresma at Holy Week, no? Misa pong nagpakumpisal po ako. May isang pumasok, more than 20 years na hindi po nakapagkumpisal. Sabi ko sa kanya, ano ho bang nangyari? Father, aamin po ako, sabi niya. May mga pagkakataon po talagang tinatamad po ako. Pangalawa, Father, aamin din po ako na bakit magkukumpisal pa? Gagawin ko naman din ulit. At pangatlo, Father, sabi niya, huwag po kayong magagalit. Hindi po ako nasanay magkumpisal kasi ang isip ko, kukumpisal ako kay Father, baka nga mas makasalan pa sa akin yan. Medyo nakakatawa, pero nakakalungkot. Kaya po nung nagkumpisal na po siya, sabi niya, Father, paano po ba? Tinuruan ko kung paano. Alam nyo, matapos siyang makapagkumpisal, sabi niya, Father, pwede po bang paglabas ko dito, i-embrace ko po kayo? Sabi ko, sige po. Lumabas siya ng kumpisalan, nagyakapan kami. Sabi niya, Father, ang dali lang pala, ang bilis lang pala, pinatagal ko lang. At tunay na sa loob ng kumpisalan, doon natin mararamdaman, hindi lamang yung bigat ng pagkakasala, kundi ang init ng pagtanggap. Naiyak ako sapagkat yung po yung Christ experience ko, na sinasabi niya marahil, kukumpisal ako kay Father, baka nga mas makasalanan pa sa akin yan. Pero sabi ko, noong mga oras na yun, ginamit ako ng Diyos kahit may pagkukulang para sa isang kapwang naghahanap ng kapatawaran. At ito po yung pagdiriwang na mabathalang awa ng Diyos na nagpapatuloy mula sa binyag patungo sa sakramento ng pakikipagkasundo. Kaya po isang paalala, mga minamahal ko po mga kaparokya, huwag po kayong papayag na matatapos o magpapatuloy ang ating paglalakbay ngayong Pasko ng muling pagkabuhay nang hindi po nakikipagkasundo kay Jesus. Kagaya ng sinabi ng babae, ang dali lang pala, pinatagal ko pa. Pangatlo, ang mabathalang awa ng Diyos ay araw-araw na pwedeng ipagdiwang, hindi lamang sa binyag, hindi lamang sa kumpisal, saan? Sa pagdiriwang ng Eucharistia. Pansinin po ninyo, hindi ko alam kung coincidence, pero sa tuwing darating si Jesus, nasaan ang mga alagad? Nagkakatipon. Pag dumarating si Jesus, anong ginagawa ng mga alagad? Naghahapunan, kumakain. It is always in the context of the breaking of the bread. Na kung saan pong ating titignan, sa pagdiriwang pala ng misa, pwedeng maranasan ang awa at habag ng Diyos. Sa pagdiriwang pala ng misa, dumarating ang pag-asa. Sa pagdiriwang ng misa, in the context of community, we feel that we are not alone. Kaya alam nyo, minsan, yung mga tao, mga kapatid nating Katoliko, sasabihin, alam naman ng Diyos yung pagdadasal ko, kaya di na ako magsimba. Pangalawa, yung mga loko natin, sisimba kayo, ipagdasal nyo na lang ako. Yung pangatlo, magsisimba, wala naman akong ilalapit sa Diyos, alam na naman niya yon.
they miss the point of celebrating the Eucharist. Mantakin po ninyo, imagine ninyo po ito, hindi po kayo magkakakilala. Pero mamaya, sa ating patuloy na pagdarasal, sa opening prayer, sa Eucharistia, mararamdaman nyo na hindi ko siya kakilala, kagaya kung may pinagdaraanan, pero sama-sama kaming nagdarasal. And that is the context of community. Tunay na ang awa at habag ng Diyos, pwedeng ihalintulad sa karagatan, bumabalong, umaagos, hindi na uubos. Pero ang tanong, handa ba natin tanggapin ang kanyang alok na awa at pag-ibig? Handa ba nating hayaan ang sariling mabasa man lamang sa karagatan ng kanyang awa at habag? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung biyayang isang hingin natin ngayong linggong ito. Ang biyayang hayaan ang ating mga sariling yakapin ng habag ng Diyos. Ang pagbigyan si Jesus na maranasan natin yung kanyang pagpapatawad. Nagninilay po ako ng isang araw, although iba yung context, yung meaning ng awitin, pero sa wari ko, pasok din naman sa pagninilay natin. Anong sabi po ng kanta? At kung hindi man dumating sa akin ang panahon, na ako ay mahalin mo rin. Asahan mong hindi ako magdaramdam, kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lamang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. Tunay na ang awa at habag ng Diyos, mabathala. Huwag natin pigilan si Jesus na tayo kanyang yakapin ng kanyang awa, pagpapatawad, at pag-ibig. Amen.